Talagang feel na feel ni AJ yung pagkanta no, no? Parang Will J, pagkanta niya kasi parang umiiyak na siya. Yeah. Oh, that's a good song. Amen? All right. At every Wednesday ay atin tinatalakay ang kaibahan ng Baptist Church, no? At bakit anong meron anong pagkakaiba, no? Sana makikita po natin lagi yung distinction ng ating pong iglesia biblically and logically, no? Makikita po natin yung distinction. All right? If you have your Bibles now, please turn your Bibles in the book of Hebrews chapter 13 as we stand together. Hebrews chapter 13. Marami po tayong mga bubuksan na talata ngayon. And titignan po natin ang mabuti ang atin pong pinag-aaralan. Ano? Hebrews chapter 13, verse number 9. Alright, are you with me now? Okay, kaya lahat na just say hello to amen if you got it. Alright, verse number 9. Be not carried about with divers or many, the word diverse, many, and strange doctrines. Strange is not taught in the Bible. For it is a good thing that the heart be established with grace, not with meats, which have not profited them that have been occupied therein. Napaganda po ng talata na ito, no? And then, in the book of Titus, chapter 2, Titus chapter 2, ito po ay examples or example ng mga ito po ay mga examples ng mga katuruan or set of truths, no, na sinasabi po nating doctrine. All right? Verse number 1. The Bible says in verse number 1, chapter 2, verse number 1, but speak thou the things which become sound doctrine. Speak thou the things which become sound doctrine, that the aged men be sober, grave, temperate, sound in faith, in charity, in patience, the aged women likewise, that they be in behavior as becometh holiness, not false accusers, not given to much wine, teachers of good things, that they may teach the young women to be sober, to love their husbands, to love their children, to be discreet, chaste, keepers at home, good, obedient to their own husbands, that the word of God be not blasphemed. Young men, likewise, exhort to be sober-minded, in all things showing thyself a pattern of good works, in doctrine showing uncorruptness, gravity, sincerity, sound speech, that cannot be condemned, that he that is of the contrary part may be ashamed, having no evil thing to say of you. Exhort servants to be obedient unto their own masters, and to please them well in all things, not answering again. Napakaganda po ng mga talata na ito, no? Maging yung mga set of doctrines, set of truths, ay napakaganda pong pagbatayan po natin. Alright? So akin po muli, tatalakayin po sa inyo yung Baptist distinctives. Ano po? Yung pagkakaiba, bakit naiiba ang isang Baptist Church. Mamaya, ipapaliwanag ko po sa inyo para hindi naman po natin maisip na para po bang tayong very proud na tayo nasa ganitong klaseng simbahan. No?
And wag tayong maging mapagpalalo sa kalagayan natin para bang tayo ng pinakamagaling, tayo ng pinakang malinis, pinakang banal, no? Unawain po nating mabuti ang mga bagay nito. Alright, let's bow our heads, please. Dakilang Diyos, salamat po sa mga talata na binasa po namin. At salamat sa pagkakataon na muli po naming mababalikan ng pag-aaral patungkol po sa bagay nito. Dalayan ko po, O Diyos, na gawin niyo pong maliwanag ang lahat po ng pag-uusapan po namin. Bigyan niyo po ng pangunawa ang bawat isa at pusong mapagtanggap bukas para sa inyong salita upang dito po kami lalago, Panginoon. Salamat sa pagkakataon pong ito at patawad po sa mga pagkakasala at pagkukulang sa pangalan po ni Jesus. Amen. Alright, thank you. Pwede na po maupo. And sa atin mga binasa, inuulit ko po, itong mga binasa po natin, ang purpose po nito ay upang makita po natin biblically, kung paano po tayo talaga bilang isang Kristiyano, and particularly Baptist. Kasi halos lahat po ng mga Kristiyano ngayon, ay lahat ng mga hindi uma-attend sa Catholic Church, ang tawag nila sila ay Kristiyano, or lahat ng Pilipino, ang tawag nila ay pag hindi ka Muslim, ikaw ay Kristiyano. So dapat po tayo maging particular. Now, bakit ko po sinasabing Baptist distinctives po ito? Isa sa mga distinction or pinagkakaiba ng isang Baptist Church. Hindi po tayo nagiging magkaiba upang para lamang po tayong tawaging kakaiba. Okay? Now, what is the very thing? It's not the common thing, because there's no such thing as common as far as distinction is concerned. I mean biblical distinction is concerned. But what is that very thing that separates us from other religious group, mga kapatid, or religious practices? Ano po yung nagiging dahilan para maging kakaiba po tayo? Nauna po sa lahat, ang pinag-aaralan po natin ay ang Biblia. And what I'm going to give you tonight is from the Word of God. It's the Bible, brethren. In fact, ang nagiging dahilan ng pagkakaiba, mga kapatid, ay hindi po yung klase ng simbahan. Hindi po yung klase ng simbahan, hindi po yung loob ng simbahan, hindi po yung lamang yung attire natin, mga kapatid. And these are only parts, mga kapatid. It's because the main thing is the Word of God. Ang salita ng Diyos po talaga ang nagiging dahilan upang maging kakaiba po tayo sa practices ng ibang mga religious group. Now, dito po sa mga binasa po natin, ito po yung pinakang gabay po natin at ito po yung gabay ng ating mga forefathers. Now, first of all, I want everyone to be informed, that the doctrine, our doctrines that we are holding right now, yung atin pong pinangahawakan, pinaninindigan po ngayon, ito po ay tinatawag na tested doctrine. Subok na po ito, mga kapatid. Pag sinabi po nating subok, ito po ay ginamit na, pinanindigan na ng ating mga forefathers noong araw pa man. At hindi lamang po basta-basta paninindigan. Kaya nga po, karamihan sa kanila, kung babasahin niyo po ang Hebrews chapter 11, na kung tawagin po natin ay heroes of faith, sila po'y handa na mamatay at ibinigay nila ang kanilang buhay alang-alang sa kanilang paniniwala. At hindi po ba napakaganda, mga kapatid, na yung katuruan na yon na pinanghawakan ng ating mga ninuno, ng ating mga forefathers, mga kapatid, ay yung pinanghahawakan din naman natin ngayon. Kaya ang sabi ko po, ito po'y subok na. Tested na po ito, mga kapatid. Hindi ito bagong doktrina para lamang kumita ng pera. Hindi po ito bagong doktrina para lamang makapag-ipon ng tao. Kung nauunawaan niyo po noong panahon ng mga services ng mga Baptist churches, mga kapatid, wala kang makikitang instrumento sa loob ng kanila pong simbahan maliban lamang po sa piano. At kung meron man, accordion na iba. Ngayon makikita niyo po ang karamihan mga Baptist churches ay para ng mga beer houses. Bakit?
Kung ano ang makikita nyo musical instruments sa mga beer houses, nandoon na po ngayon sa mga churches ngayon. Hindi lamang po yung Baptist churches. In fact, hindi po yan nagsimula sa Baptist churches. Nagsimula po yan sa mga split churches na nanggaling sa Baptist churches. See? And which is primarily na ang kanila pong come-ons, ang kanilang panghikayat ng tao, ay yung pong kanilang mga musical instruments and things that is likely or katulad ng mga nakikita natin sa mga concerts, no? Ibig sabihin, upang maipakita nila na pwede ka rito kasi hindi naman to kalayuan sa mga worldly things. See? Now, well, in fact, it should not be that way, mga kapatid. Dapat kung meron mang kakaibang practice, ay wala pong iba, kundi yung simbahan, sapagkat hindi mo makikita sa Biblia ang mga ginagawa po nila ito. You see? Now, kaya makikita po natin dito, ang atin pong pinaninindigan ngayon, sinasubukan na po ito. Kaya maganda nga yung patutukan niya ni Brother Lamsel eh. Pinaninindigan niya talaga na yung pagganda ng kalagayan ng kanyang tatay ay bunga ng panalangin natin at hindi bunga ng ibang panalangin na hindi naman talaga anak ng Diyos. Ha? Now, wag naman po tayo masyadong maging judgmental pagdating sa bagay na yon. Sapagkat naniniwala po tayo, ang sino mang tumatawag sa Diyos na Ama namin ay anak talaga. Hindi ka pwedeng tumawag sa Diyos na Ama namin na nasa langit. Hindi mo naman talaga tatay. At hindi mo naman alam kung paano ka naging tatay. Parang mga uso-uso ngayon. Tingnan mo, sa Ilocanja, usong-uso po yan eh. Pagka medyo nakakatanda ka, ang tawag sa iyo, uncle or auntie. Hindi mo naman kamag-anak. Yeah. So, yan po yung mga respeto na binibigay natin sa hindi tamang pag-organisa. You see? Now, minsan ganun din naman po ginagawa natin. Minsan, bilang paggalang sa mga nakakatanda sa atin, alam natin nakakatanda, tatawagin natin, nanay, tatay. Pero ang totoo naman po talaga noon, wala naman po tayong karapatan tumawag sa kanila ng tatay. Bakit? Hindi naman tayo inauthorize. See? Na tumawag. Pero yun ay parang endearment natin, pagrespeto po natin sa kanila. Ngayon, eto po, may kita po natin, ang ini-emphasize ko po ngayon, na yung ating katuruan na pinanghahawakan po ngayon, na nakalagay po sa Biblia, whether it is a belief towards God and a practice ng isang Kristiyano, yan po'y subok na. Yung pinapractice po natin dito, and you will notice in the book of Titus chapter 2 beginning from verse number 1 down to verse number 9 na binasa ko po kanina mga kapatid. Ito po ay mga practices mga kapatid na subok na. Na ngayon kung tutusin, titignan mo na kapag ka itinuro natin sa simbahan, umaangal po yung ibang mga Kristiyano. You see that? Now, why I am trying to give this to you because this is already a tested doctrine. Ito'y subok na. May nag-practice na po nito at yung nag-practice nito ay talagang nanindigan doon at pinagpala ng Panginoon. Now, why should I invent or manufacture or make another practice or do another practice or exercise another practice na bago-bago para lamang ma-please ko yung karamihan at sabihin na hindi tayo kakaiba, lahat tayo para-parehas lamang. You see, sometimes there are so many churches. Now, listen now, marami tayong mga bisita ngayon, makinig po kayo mabuti. Meron po mga churches na nanluloko eh. Paano manluloko? Alright, sasabihin sa inyo, ay wala namang pagkakaiba, kaya para-parehas lang naman tayo, kaya pwede ka rito. Now, in the first place, bakit ako pupunta pa sa inyo kung para-parehas lang tayo? Pangalawa, dito ka, kasi magkalapit lang naman to eh. Parang, makita mo parang, yung practice namin parang katoliko rin eh. You see, para lamang manyayahan yung ibang katoliko. That is foolishness, brethren. Listen, in this church, we plainly preach the truth. At kung makakakita kayong kakaiba at nakakasakit sa inyong pananampalataya, pag-aralan ninyo kung alin ang totoo. Simple lamang. For example, let me give you an example, alright? Now, pag sinabi natin dito sa simbahan ito, the Bible is teaching us that Jesus Christ is the only way to heaven.
Hindi po ang iglesia, hindi ang ministro, hindi ang pastor, hindi ang binyag, hindi si Maria, hindi ang papa, hindi ang pare, hindi sino pa man. Tahasan natin pinapangaral ho yan. Ngayon, kung sakaling makikita natin na may mga nagtuturo na kinakailang umanib ka para ikaw maligtas. Alright, tignan natin sa Bible kung nasaan yan. At kung ano yung masusumpungan natin sa Biblia, yun lang dapat ang paniniwalaan natin. For example, binyag. Ano ang tamang bautismo? Infant baptism o yung water baptism para sa matanda na at nakakaunawa na? See that? Now, ang ibig ko sabihin, hindi ho dapat tayo lilituhin natin ang tao para lamang mapunta rito. No. Liliwanagin natin sa tao para kayo mapunta sa katotohanan. It should be that way. You will never love the truth if the truth is still cloudy. Dapat maging maliwanag po na mabuti yan. Alright? Now, what I'm trying to imply to you, brethren, hindi lamang po ito sa mga tagalabas, hindi lamang po ito sa mga bisita, hindi lamang po ito sa mga hindi members ng church ito, but even to the members. Kung meron tayong nakikita rito, for example, ang sabi ng Biblia, sa verse number 2, Titus chapter 2, verse number 2, that the aged man be what? Sober. Serious. Serious. And not only that, self-controlled. That's what the word sober means. Serious and self-controlled. May kontrolado, may control sa kanyang sarili. And then what? Grave. Dignified. At least may iniingatan siyang sarili niya. May dignidad. Alright? Temperate. Sound in faith. Totoo sa kanyang pananampalataya. In charity and in patience. And then verse number 3, the aged women likewise, that they be in behavior as becometh holiness, not false accusers, not given too much wine, teachers of good things. Now, putulin po natin dito. Etong mga bagay na ito, hindi lamang po tayo ang gagawa o gumagawa nito ngayon. Marami na po noong araw na gumawa na nito. At pinanghawakan nila ito at napatunayan nila ito na maganda sa buhay ng Kristiyano. Not only that this is the Word of God, but this is, and this should be, this is a good practice, and this should be practice, dapat ito po ay may practice, ma-exercise ng lahat ng naniniwala sa Diyos. See that? Nasundan niyo po ako? Ito po'y subok na. Abay, lahat ng namuhay patungkol po dito, maayos ang buhay nila. Ngayon, kaya nga ngayon, kung sasabihin natin, grabe naman yan, do you think yung mga tao na nag-enjoy, na namuhay dito sa talata na ito, ay hindi sila namuhay na maayos at hindi sila nag-enjoy? Tapos some of the people, Christians today, sasabihin, meron bang makaka-perfect niyan? You know what? Ang unang-unang ginagawa natin, gina-justify natin yung kamalian natin sa halip mag-submit tayo sa katotohanan at sasabihin natin sa ibang tao, pwedeng mangyari ang bagay na ito. You see? Now, una pa lamang po, sinasabi ko po sa inyo, dapat tayong magalak. Bakit? Yung katuruan noong araw na subok na, ay hawak po natin ngayon. Hindi ba napakaganda kung ikaw ay mahilig sa baril, may hawak ang baril na subok na sa gera? Parang hindi nyo nakuha yun. Hindi ba napakaganda kung mahilig ka sa sandata, may hawak-hawak ang weapon ngayon, na alam mo yung weapon na yan ay hindi yan pumapalpak. Sapagkat yan ay subok na. And listen to me now. Hindi mo kayang palambutin ang isang doktrina o katuruan na nasubukan na nung araw.
Pag pinalambot mo yan at sasabihin mong dapat ganito, ganyan, babaguhin mo, it's no longer the doctrine that is tried and tested by our forefathers. I hope I'm clear. Now, so ito po yung hawak. Kaya ko po sinasabi ito po yung pagbabatayan ng 3 points na sasabihin ko po sa inyo, na nagiging susi ng pagkakaiba, distinction ng pagiging Baptist natin. Again, it is not the Baptist name and the church that made us different from other churches. The Baptist, remember, is a word of God. It is a name given by God. There was a man sent there was a man sent from God whose name was John. And who is that man? John the Baptist. So Baptist word is in the Bible. Okay? Now, therefore, dapat magpapatuloy na ito po ay salita ng Diyos. Okay? Yan yung tested. Alright? So ano po yung mga practices na naging dahilan o naging kakaiba? Alright? Alam niyo po ba na ang Baptist Church ay kakaiba? At isa sa mga distinction ng Baptist Church ay yung kanyang disiplina. Disiplina. Alright? Now, listen to me now. Kapag ka ang simbahan, mga kapatid, yung iba sa inyo, galing kayo sa mga simba-simbahan, na nanggaling tayo doon sa mga simba-simbahan, iba't ibang klase ng simbahan, na halos hindi mo marinig ang salitang disiplina. Pero, salamat sa Panginoon na ang salitang disiplina ay tinuturo ng Biblia. Sa Matthew chapter 18, you don't need to turn to it. Sasabihin ko po sa inyo kung saan kayo magte-turn, ano? Beginning from verse number 15 of chapter 18 of the book of Matthew, nakalagay po yung mga discipline po doon. Kung ano ang magiging attitude ng isang offended sa offender. Sinabi po yan. Alright? It is a part of discipline. Okay? Now, again, the basis of discipline is the Word of God. Not the feeling, not psychology. Hindi po. Hindi po natin isa-psycho yung mga offenders at offended. At hindi rin po natin pagbabatayan o i-resolba ang kaso sa pamagitan ng emosyon, kundi i-resolba po natin ang kaso sa pamagitan ng salita ng Diyos. Okay? Now, so napakaliwanag po sa binabanggit po natin ngayon. Sa Bible, as far as discipline is concerned, meron pong 2 ways, of discipline. One is through the Word of God. Discipline by the Word of God. Now, paano po yan? Alright? Katulad na sinasabi ko sa inyo, for example, in the book of Matthew, pupunta na po tayo ngayon. Matthew chapter 18. Look at verse number 15. Okay? Ito po yung isa sa pagkakaiba. Ano po? I hope nasusundan niyo po ako. Ano sabi ng Biblia? Moreover, tama ba binabasa ko? Alright. Moreover, if thy brother shall what? Trespass against kanino? You. Alright? Go and tell him his fault between thee and him alone. If he shall hear thee, thou hast gained thy brother. Okay? Now, this is what we call discipline by the Word. Okay? Ano lamang po ang kailangan dito, mga kapatid, sa disiplinang ito? Ano ang napakahalagang factor po dito? The main factor dito, mga kapatid, is obedience to the Word. Obedience is the key to this kind of discipline. Ang sabi ko sa inyo, dalawang ways lamang po ang discipline dito. Discipline by the Word. Okay? Now, if this is what the Bible says, then we must obey it. Nakuha niyo po? And as we obey
to the Word of God, to what God wants us to do, then ang ating sarili po ay napoporma po, nadidisiplina. You know, discipline is the reformation of our personality, of our yung pagkatao po natin. Yan po ang ibig sabihin ng discipline. Kasi nga po na-deform tayo dahilan sa kasalanan. Hindi ba? Napahiwalay tayo, sabi ni Isaiah, thy sin, and yung inyong kasalanan ang nagpahiwalay sa iyo mula sa akin. Sa iyo at sa akin. You see? Yan ang kasalanan. So, na-deform po tayo dahil ng kasalanan. Ngayon, nire-reformat po tayo, nire-reform po tayo. Muli pong inaayos ang buhay po natin. At kaya nga po, kinakailangan mag-submit tayo sarili natin sa salita ng Diyos upang maayos muli ang ating buhay. Hindi tayo titino sapagkat ang feeling po natin ay matino. You see, there are times na parang, oh wow, maayos ang gising ko Maayos ang gising ko. Kaya ang buong maghapon mo maayos. Parang napakagalang mo, parang napakabait mo kasi maayos ang gising mo. Lalong-lalo na nakaligo ka. But listen, paano naman ngayon kung hindi maayos ang gising mo? Paano ngayon kung pagkagising mo ang harap sa iyo ay napakapangit na itsura? Paano ngayon pagkagising mo ang unang-unang maririnig mo ay mura? Paano naman ngayon ang paggising mo at pagbukas mo ng pinto ay bombay ang nasa pintuan? Now, do you understand what I'm talking about? Marami hong pasaway. Maraming disturbances sa buhay po natin. Ngayon, ano ang gagawin mo kung merong ganito? That's why we need to be disciplined. We need to be in line and align ourselves to the Word of God. Pagka ginawa natin yung sinasabi natin sarili natin, this will I do. See? Kapag ka lumabas ito, kapatid, if you're not careful with this, tandaan niyo po, ang magdadrive ng buhay po ninyo ay ibang tao. Pagka gusto kayong galitin ng ibang tao, magagalit kayo. Ano kayo? Oto-oto? Kaya nga po, napakahalaga na meron tayong disiplina sa sarili. Or else, magiging ututo ka. Pag sinabi ng misis mo, asarin ko to, tingnan mo, asarin ko to. Maya-maya, asar ka na. Mamaya, ayan mo mamaya, akong bahala. Mamaya tatahimik yan, lalambingin ka na naman uli. Ayun, tama nga yung misis mo, ayos ka na naman. So nakakita na po ba kayo ang daming mga husbands na uto-uto? Sabi ng ibang mga mothers kayo, mabuting hindi nalalaman, si pastor naman, binuking kami. Likewise, yung mga wives, ganun din. Ayaw ko na talaga, hindi na talaga babalik dyan. Pabayaan ko na naman, hindi po yung yan. Sana yan nakulong na yan, sana namatay na yan. Pag nakaamoy ka lang ng rejoice, ewan ko lang. Daming mga lalaki, o ganun din eh. Ayaw na, talagang hindi na. Talagang wala na. Talaga na. Depende sa latag, sabi ni Pastor Dexter. Pero ang pinakamaganda nito, mga kapatid, sasabihin ko po sa inyo, meron kayong gabay na ganito. That's why we need, kapag we should allow the Word of God to discipline us. Kung hindi natin papahintulutan, tao ho ang magpapalakad ng buhay natin. At alam naman po natin ang tao, unstable po lagi. Walang direksyon sa ibang pananalita. And so we should allow the Word of God to discipline us. Ngayon, if you will not obey the Word of God, this will be the next stage or ways of God's discipline. Chastisement. Alright? Chastisement. Yun na po yung kasunod po niyan, mga kapatid.
Sapagkat pagka hindi po natin pagka hindi po natin sinunod yung Biblia, kasunod na po niyan. Pagpapalo na. Pero napaganda naman po sinabi ng Biblia, ang minamahal ay pinapalo. Ang sabi po sa Hebrews, maaaring ngayon ay hindi joyous, maaaring ngayon ay hindi kasaya-saya, nakakatuwa yung pangkasalukuyang nangyayari sa iyo sapat pinapalo ka, kinukorek ka, maaaring hindi masaya po yun. Pero if you will just allow it, ang sabi ng Biblia, that will make you straight. It will straighten you. You see? At later on, pakikinabangan mo ang isang bagay na yan. So, two things mga kapatid. And then the goal is this. I want you to turn your Bibles, please, in the book of Acts. This is the goal, para maunawaan po natin ng mabuti. In Acts chapter 24, in verse number 16, meron pong napakagandang talata po dito. Ang goal ng discipline. Okay? And herein do I exercise myself to have always a what? Conscience void of what? Offense toward whom? God. And toward whom? Men. Dalawa. Dapat may konsensya tayo na walang offense. Walang offense. May pag-iisip. Alam natin ang bawat isa sa atin, yan lamang po ang nakakaalam. Bawat isa sa atin nakakaalam kung ano po ang kalagayan natin sa harapan ng Diyos. At sa harapan din ng tao. Sabi ng iba, hindi po pwede sasabihin natin. Sabi ng iba, basta ako malinis ako sa Diyos. Basta ako maayos sa Diyos. Hindi ko mo sabihin mo maayos ka sa Diyos, lahat na lamang ng tao kaaway mo. Kasi maayos ka sa Diyos. Ako'y naniniwala pag maayos tayo sa Diyos, ang puso natin maayos din tayo sa tao. This is very important to take note, brethren. Alright? So the basis of this discipline is the Word of God. Now, ang ibig kong sabihin, mas mabuti kung susundin na natin ang salita ng Diyos kaysa dumating pa tayo dun sa pangalawa. Now, pero ito ang pinakamaganda rito na dapat nating isipin. Hindi ba napakaganda na nandyan tayo sa isang iglesia or simbahan, katawan ni Kristo, mga kapatid, na merong disiplina. At kung ako naman ho ay magulang at nakakaramdam ako ng nakakarinig ako, nakakaramdam ako, nakikinabang ako ng disiplina ng simbahang iyan, ang sasabihin ko sa aking pamilya, this is the family, the church for my family. Pero pag napunta po kayo sa isang simbahan na, my goodness, may kinikwento si Pastor Louie sa akin. Sabi niya, linggo may tinawagan siyang kapatiran. At pagkatapos tawagan niya, sabi ng kapatiran, sabi niya, Pastor Louie, nasaan ka? Andito po ako sa isang lugar na ganito, linggo. O, kumusta ka naman? Yung ganito. Ay, maayos. Saan na kayo nag-church? Nag-church sa ibang simbahan. O, kumusta naman kayo doon? Ay, maayos ho. Kasi yung asawa ko nga ho, nagtuturo eh. Ako rin, pinagtuturo din ako. Maayos, maayos. Linggo ho ng umaga yon. Maayos daw sila, wala simbahan. At hindi ko alam kung bakit pinagtuturo sila ng kanilang pastor doon sa simbahan na yon, na samantalang wala silang pakialam ng linggo kung nasaan sila. See? Now, ang sinasabi nating magandang simbahan, yung hindi tayo pinapakialaman. Let me tell you something honestly. Let me confess. Gusto ko yung nararamdaman yung pastor nyo ako. At gusto ko ring maramdaman ko na miyembro ko kayo. No wonder kung bakit napapagalitan kita, Jonard. No wonder kung bakit napapagsabihan ko ang mga young people. Personalan, mga kapatid. Personalan. Sabi, si pastor na may personal, that's me. Miyembro kita, dapat kitang personalin. Gusto kong maramdaman mong tatay mo ako at gusto kong maramdaman na anak kita. Kaysa pumunta kayo sa isang simbahan na parang, okay, gumawa ka ng sa harap-harapan, nagtataya ka ng wedding. O sana, anak, pagka nanalo ka, mag-tights ka naman, ha?
Hindi mo pa bawal ito. Oh, basta manalo ka lang, mag-text ka lang, hindi bawal yan. You understand that? Baliwala. Mga kapatid, sinasabi ko po sa inyo, maraming mga Kristiyano rito na sasabihin nyo, ayaw nyo nang nangyayari rito, ayaw ko rin ang practice ninyo bilang isang Kristiyano. Because what I want is a biblical practice. Look at this. Tingnan niyo po, napakaganda po rito. To have always a conscience void of offense toward God and toward man. Yan po ang pinakamagandang goal natin sa bagay na ito. That's why we have discipline. Kaya maganda na mapunta. Di ba? Kaya sasabihin ko sa inyo, bakit gusto ko sa simbahan na katulad nito? Kung ako rin siguro mga kapatid, miyembro, at maghahanap ako ng simbahan para sa aking pamilya, dadaling ko sa simbahan na katulad nito. I'm not saying this because I'm the pastor here. Brethren, wala akong galing na personal na pinapahayag sa inyo. Wala akong galing. Tanggalin mo sa akin ang Biblia, wala ako lahat dito. That's why this is my only strength, brethren. Kung kayo man, humanly speaking, nagsasabi, ang galing ng pastor namin, it is because of this. But if you will take this out from my hands, brethren, from my mind, I'm nothing. I'm nothing. I hope you understand that. Kaya nga pag sinasabi ko po, mga kapatid, nandito ako simbahan na katulad nito, kung meron akong papasukin, kung meron akong pamilya, dadaling ko sa isang simbahan na kung saan kikilalanin ko na aking simbahan. Dadaling ko sa isang simbahan na merong disiplina. And that's something, mga kapatid, na ganito pa. Pag hindi, kung meron mang pagkakataon na ako ay nagkaroon ng problema, na neglect ko na masunod ang salita ng Diyos, God is still there. Mararamdaman ko uli ang Panginoon. Bakit? God will chastise me. You understand that? You understand what I'm talking about? God will chastise me. What a church! I said, what a church! Sa totoo lang mga kapatid, marami tayong negligences. Nagkakaroon tayo na naniniglect po natin na sumunod tayo sa salita ng Diyos. Pero salamat sa Panginoon, kung hindi ko man masunod ang kanyang salita ng Diyos, ang salita ng Diyos, nandiyan pa rin ang Panginoon sasabihin sa amin, bang! Nasaan ka? Sa hospital. Bakit? Sa hospital kasi madaling magsabing, Diyos ko po, pagalingin mo ako. O di ano, tumingala ka rin? Sometimes hindi na tayo makatingala kasi marami na tayong nakikita sa paligid natin eh. Pero dadalhin tayo ng Panginoon, pupersahin tayo ng Panginoon na tayo tumingala. Saan? Sa hospital. Lagi kasi nakahiga eh. Hope you understand that. But this is not a house show. Mga kapatid, sabi ko nga sa inyo, kapatid, subok na ito. Whether you believe it or not, subok na ito, sinasabi ko po sa inyo ito. Salamat sa Panginoon na mayroong isang simbahan na mayroong disiplina. Kaya wag po nating katakutan ang disiplina. Wag po nating katakutan ang disiplina, kundi pasalamatan natin na ang ating simbahan ay mayroong disiplina. Number 2, not only this church, the Baptist Church, is distinct because of church discipline, but because also of church motivation. Church motivation is always a biblical motivation. Now, consider these three kinds of motivation. Are you with me? Number 1, exhort one another. Let's turn the Bibles to the book of Hebrews. Hebrews chapter 3, verse number 13. But exhort one another daily while it is called today, lest any of you be what? Hardened through the deceitfulness of sin. Ano sabi? Exhort one another. Kailan? Araw-araw, mga kapatid. Exhort one another. And this is the same thing, brethren, why we should neglect. In fact, there's another passage, familiar passage, mga kapatid, chapter 10 and verse number 25. Turn to it, please. Verse number 25. Are you with me now? All right. Not forsaking the what? Assembling of ourselves together,
as the manner of some is. But what? Exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. Now listen now, huwag nating inineglect ang pagtitipon na katulad nito. Bakit? This is a part of our exhortation. We are exhorting one another. You see, now, katulad din ng mga fellowship na ginagawa po natin, napakaraming mga fathers ang na-exhort during our fellowship, mga mothers, mga young people, during your fellowship, maraming na-exhort. You see, now listen, ito po'y tinuturo po sa atin. Ito po ay isa sa mga motivation ng church. So the church is distinct because of its what? Motivation. Motivation. Paano tayo minomotivate? Sa pamagitan ng exhortation. Bawat isa ay ini-exhort yung bawat isa. Okay? Not only that. Secondly, hindi lamang po yung exhortation, but provoking one another. Look in chapter 10 of the book of Hebrews. Chapter 10. Verse number 24. And let us consider one another to provoke unto what? Love and to good works. Did you notice that? To provoke one another unto what? Love and what? Good works. You see? Now, kung uunawain nating mabuti mga kapatid, now listen now, everyone look at this way. Huwag tayong tumingin mga kapatid sa pangkasalukuyang maling nangyayari. Na bunga ng ating emosyon. Kundi ang titignan natin yung proper na structure ng church and what the church should be. The church should be provoking one another unto love and good works. We're not provoking one another to wrath and to fight against each other. No. Hindi tayo magpo-provoke ng mga tao para magalit at mag-away-away at magchismisan at magsalita ng hindi maganda sa isa't isa. No. Hindi po yan tinuturo ng Bible. Ang tinuturo ng Bible, kung titignan mo, ang church ay meron talagang spirit na provocation and to provoke one another to love. Could you imagine that? Saan kayo nakakita mga kapatid na grupo o organization na nagpo-provoke, nagpapalakasan para mahalin ang isa't isa at para gumawa ng mabuti? See that? Alam niyo ba mga kapatid, sabi ko nga sa inyo, napakarami ng organisasyon ngayon na napakarami mga tao ngayon na pagka siya lamang mag-isa, nahihiyang gumawa ng mabuti. Let me ask you a question. Maganda ba at mabuti ba na kayo ay may bit-bit ng Biblia? Bakit nahihiya yung iba sa inyo na magbit-bit ng Biblia? Marami ng beses mga kapatid na nahihiya tayong gumawa ng tama. Pero pag nasa ganitong klase tayong pagtitipon, anong ginagawa natin? Lumalakas ang loob natin, pinalalakas ang loob natin para gumawa ng tama. Provocation. Number 3. Alright? About church motivation. We are motivated to love one another. The book of John chapter 13 verses 34 to 35. Oh, let's turn to it. Okay? We still have time. John chapter 13 verse number 34. Alright? Are you with me now? A new commandment I give unto you, that ye what? Love one another, as I've loved you, that ye also love one another. By this shall all men know that ye are my what? Disciples. Are you Christ's disciples? If you're saying that you're a Christian, you should be a Christ disciples. Now, if you are Christ's disciples, then, sabi ng Bible, love one another. Love one another. Alright? Romans chapter 12, verse number 10. Romans chapter 12, verse number 10. Okay? Nandiyan na po ba kayo?
To another, the working, Romans chapter 12. My goodness, ang binabasa ko mga kapatid, 1 Corinthians. Alright, chapter 12, verse number 10. Alright, here we go. Be kindly, what? Affectioned one to another. With what? Brotherly love. In honor, what? Preferring one another. Nauunawaan niyo po ba kung anong ibig sabihin ng love one another? Everybody heads up, everybody look at this way. Gaano kaganda mga kapatid kung ito'y pinapractice sa simbahan? Love one another. Alam niyo ba ang ibig sabihin niyan? Huwag makasarili. In honor, uunahin mo yung iba kaysa sa'yo. Sa pagrespeto, sa paggalang, mas uunahin mo yung iba kaysa sa sarili mo. Hindi yung rason na, loko ka pala hindi mo ako ginalang Kaya hindi kita ginalang. No. Kahit hindi ka igalang mo yung iba. That is Christianity, brethren. That is Christianity. Yeah. Not only that, ano sabi ng Biblia? In honor, preferring one another. Sa lahat, uunahin yung iba. That is a motivation, kapatid. Now, listen now. Ito yung mga bagay na dapat nating i-practice. Dapat nating i-practice. In the book of Hebrews, chapter 12, huwag nating kakalimutan, babalikan ko po yun. Hebrews chapter 12, meron lamang akong gustong basahin po rito, verse number 11. Hebrews chapter 12, verse number 11. Sabi ng Biblia, now, no chastening for the present seemeth to be joyous, but what? Grievous, as of this time. If God is chastening you, ibig sabihin, grievous yan sa'yo. Hindi joyous, maaaring hindi joyous yan. Okay? Nevertheless, afterward, it yielded what? The peaceable fruit of righteousness unto them which are what? Exercised thereby. Okay? Kung saan nangyayari po yun, kung sino ang nag-i-exercise niyan, alam nyo, ito ang pinakamagandang exercise na dapat nating gawin. Nag-i-exercise tayo physically para maging physically fit tayo. Pero hindi tayo nag-i-exercise spiritually para ma-spiritually fit tayo. See? Kaya minsan iniisip natin, nag-i-exercise tayo physically para gusto nating maayos ang mga panglabas natin. Pero ang problema, kulang tayo sa exercise sa panloob. Bakit? Pagdating sa panloob, inuuna natin yung sarili natin. Pero pagdating sa panloob, unahin natin yung para sa iba, then, pag na-exercise natin yung mga kapatid, we are good toward men, we are good toward God and toward man. See that? And that is exactly Christianity. Let me ask you a question, alright? Napakaliwanag po. Gusto ko po maging honest po kayo, alright? Lahat po tayo ay meron po tayong kahinaan. Now, ang Biblia po nagtuturo po sa atin. Ano ang tinuturo ng Biblia po sa atin? In the book of Acts, you don't need to turn to it, just write this down. The book of Acts chapter 20 verse number 35, support the weak. We ought to support the weak. In the book of 1 Thessalonians chapter 5 verse number 14, we have the same thing. Alright? Bawat isa po sa atin ay merong kahinaan. Makinig na mabuti. Everybody, listen to me now. Wala kayong ka-idea kung ano ang kalagayan ng isang taong Kristiyanong mahina. I'm not talking about facial expression, no? Maaaring makakakita kayo ng mga tao na ang sisigla ng mukha, pero spiritually weak. Ang tatapang ng mukha, pero spiritually weak. Ang saya ng mukha, pero spiritually weak. You understand that? But listen to me now. Minsan, ang tinitignan lang natin, yung nakakaasar na mukha. Pero hindi na natin nakikita yung kanyang pangangailangan spiritually. Na yun ang tutulungan natin, mga kapatid.
Hindi dapat tayong maging kabahagi ng kanilang pagbagsak, kundi maging kabahagi tayo ng kanilang pag-angat. You see, minsan pagka nakita natin yung mukha, masaya, mas maganda kaysa atin, pero spiritually weak, sana bumagsak to para mawala na. Para ako lang ang maganda. Ako lang ang gwapo. Brethren, that is not Christianity. Christianity is to support. You see, did you try to help somebody who is weak? Para ma-lift siya, mataas mo siya, or naging kabahagi ka, naging contributor ka ng kanyang pagbagsak? Minsan, kinukondem pa natin kung sino pa yung nagbagsak, mabuti nga sa kanya eh. Naranasan niya yan eh. But that is not Christianity. Christianity, kaya sabi ko nga po sa inyo nung linggo, bago pa man ang dyablo makagawa ng platform sa ating mga puso, nagsisimula pa lamang siya, gibain na natin. Now, listen, evidently mga kapatid, hindi po tayo ignorante sa isang tao na pabagsak pa lamang, nakikita na natin na may ginagawa na sa kanyang dyablo. Minsan mga kapatid, binobomba pa natin yan. Minsan tinutulungan pa natin na magalit siya sa ibang tao, nakagalit niya. Nakakita na po ba kayo ng mga Kristiyano na pinipraise pa yung gumawa ng kasalanan? Mabuti nga ginawa mo yan, matuto yan lukong niya. Yan. Mabuti nga. Alam niyo po kung sino gumagawa yan? You try to read the book of Proverbs chapter 28 in verse number 4. Let's go to it. Kung sino ang nagpipraise sa mga gumagawa ng masama. Oh boy. I'm hoping na matuto po tayo ngayong gabi. Verse number 4. Are you with me now? They that forsake the what? The what? The law. Praise the what? The wicked. Sino ang nagpupuri? Sino ang nagpapa-high moral sa mga masasamang tao at gumawa ng masama? Yaong wala rin yan sa tamang salita ng Diyos. Kapag ka isang Kristiyano nagkamali at lumapit sa inyo at magpakonsulta at pinaburan ka sa ginawa mong masama, iwasan mo na yung taong yan. Bakit? Emotional lang yan, pero wala siya sa tamang katuruan ng salita ng Diyos. Huwag ho tayong mag-awa-awaan sa taong gumawa ng mali kung talagang siya'y mali. Turuan natin ang tama. You understand that? Minsan ganun po ang nangyayari. Nadadala po tayo ng emotion, kaya yung point number 1 ko, discipline is based on what? The Word of God. Not on feelings. Now, but my concern right now, brother, as far as motivation is concerned, we are to motivate. Dapat ma-motivate po natin yung mga tao, bawat isa, na gumawa ng tama. Kaya nga, dyan po tayo nagiging kakaiba eh. Could you imagine, mga kapatid, sa isang totoong church ng Panginoon, ay merong nag-i-exhort one another. And merong nagpo-provoke one another. At merong nagla-love to one another. O, inuulit ko, huwag nating tignan yung present na nangyayari sa buhay mo. Bakit ako? Nung ako'y bumagsak, wala man lang ako naramdaman pagmamahal sa iba. Minsan gano'n na sa isip natin. Wala man lang nag-encourage sa akin. Minsan gano'n na, nagkakaroon tayo ng self-pity. Pero ang totoo niyan, mga kapatid, kung i-a-apply natin talaga ang totoong nakikita natin, totoong practice, maaaring ignorante tayo before this teaching, but afterwards, mga kapatid, we should not be ignorant about this. We are to support the weak. Now listen, when was the last time na nakakita po tayo na bagamat
mga taong nagsalita laban sa atin, ano ang tinignan natin? Yung tsura nila, naggalit. Pero hindi natin nakakita na kaya pala nakapagsalita ng ganun, siya weak that time. Maaring kaya po tayo nasaktan. Sana bago natin ikinundina ang isang tao, isipin po natin muna, naging kabahagi ba ako para hindi niya gawin yung isang masamang bagay? Or naging kabahagi ako para mahalin niya pa yung paggawa niya ng mali? Lalo pa siyang bumagsak. We should be careful. Pag in-apply natin itong tatlong ito, mga kapatid, I'm telling you, what a church. Makikita niyo talaga ang church ng Panginoon. Kapatid, you have no idea. I mean, maaaring iba sa inyo rito, hindi pa kayo bumabagsak. Maaaring iba sa inyo, hindi pa kayo rito nakakarating doon sa weakest point ng isang pagiging Kristiyano. Hindi niyo pa nararamdaman yon. Pero pag nakarating po kayo doon, mauunawaan niyo po itong kalagayan sinasabi ko ngayon. Makikita nyo na napakahalaga pala ang maging kabahagi ka ng pag-lift up ng mga fallen. Napakahalaga. Inuulit ko, huwag natin tignan yung itsura. Ang tignan natin yung pangangailangan ng bawat isa. That we are to exhort one another, provoke one another, and love one another. Lastly, the Church of God, the Baptist Church, this Baptist Church is distinct not only sa church discipline because of its church of its discipline or church discipline and church motivation, but its growth plan. Growth plan. Alam mo sabi ng Biblia? 1 Peter chapter 2, 1 and 2. Alright, matagal nyo na po nababasa ito. Let's go back to it. Kasi gusto ko pong bigyan lamang po ng pansin ito at gusto kong pahalagahan nyo po ito, mga kapatid. 1 Peter chapter 2. Alright, are you there? Wherefore, what? 1 Peter chapter 2, verse number 1. Wherefore, laying aside all what? Malice and what? Guile and what? Hypocrisies and what? Envies and all evil speaking. Ano sabi ng Biblia? Laying aside. Set aside mo to. Lay aside. Simpleng pagsasabing itapon. Bakit? This is not a part of God's growth plan. Hindi ito bahagi ng plano ng Diyos sa paglago ng kanyang mga anak. Kundi ano ang plano ng Diyos sa paglago ng kanyang mga anak? As newborn babes. See that? Now listen now. Everyone look at this way. Alam niyo po ba, mga kapatid, na nung sinasabi ito ng author, na ang kanyang sinasabihan ay hindi na ho mga bata. Hindi na mga bata. Hindi na mga bagong Kristiyano. Hindi na. Matatagal ng Kristiyano, kaya nga lang nagiging parang bata sila because taglay-taglay po nila itong malice, guile, hypocrisies, and envies, and evil speakings. Kaya hindi ho sila lumalago. Kaya ang sabi ng Biblia, set aside nyo yan, and then maging katulad kayo. Nagsimula ang author ng book, nagsimula si Peter, nilay down niya yung pasimula talaga ng buhay ng isang Kristiyano. Na kung paanong as a newborn, naghisimula ka pa lamang. Desire the sincere, the pure milk, which is the what? Word of God. Yun ang i-desire. So makikita po natin dito, mga kapatid, makinig po tayo ng mabuti. Alright, everybody heads up. Ang paraan ng Diyos sa paglago, walang iba kundi sa pamagitan ng salita ng Diyos. Hindi dahilan sa barkadahan, hindi dahilan sa kamag-anakan, hindi dahilan sa samahan, hindi sa gandahang loob na ipinapakita sa inyo, regalo sa inyo, or whatever pa man. Okay? Hindi sa material na bagay o physical na bagay.
ang paglago at plano ng Diyos kung paano tayo lalago sa salita ng Diyos. Kaya nga po, pagka tayo nagkulang ng salita ng Diyos, wag kayong aasa na kayo lalago. Sabi niya, pambihira, hindi mo wala ko ginalang, ang tagal ko na sa simbahang ito. Ang paggalang ay hindi sa tagal ng simbahan. Ang paglago ay hindi sa tagal ng simbahan. Ang paglago ay kung gaano nyo ninanamnam, sinusunod ang salita ng Diyos. That's why we can go back to the square one. Point number 1, what is that? Discipline. So pagka nandiyan na yung salita ng Diyos, you better obey the Word of God. Why? Sapagkat yung Word of God ang tutulong lamang sa iyo para ikaw lumago. Look, may mga pagkakataon mga kapatid na sinasabi ng Biblia, kung ikaw ay nasaktan, lapitan mo yung nakasakit. Okay? Mahirap natin gawin yon. Kailan natin pwedeng gagawin yon? Ang rason natin, sasabihin palaging rason. This is everybody's reason. This is universal reason. Ano yon? Baka hindi ko mapigil ang sarili ko eh. Ang tanong, kailan mo i-exercise na pigilin ang sarili mo? Hanggat hindi mo napipigil ang sarili mo at palagi mong sinasabi na hindi mo mapigil ang sarili mo, ang ibig sabihin nun, hindi ka pa lumalago. At hindi ka lalago at hindi mo ma-overcome yan sa pamagitan ng tapik ng iyong kaibigan, tapik ng iyong mga barkada, tapik ng iyong grupo, o pambola-bola ng mga words ng iyong mga kakilala. Listen, ma-overcome mo yan through this word right here. I hope this is clear. Diyan ho tayo nagkakaiba. Tingnan niyo po, sabi ng Biblia, Acts chapter 20. Acts chapter 6. Verse number 7. Ito ho yung paglago. Nandiyan na po kayo, amen? And the word of God, what? Increased. Past tense. And the number of the disciples, what? Multiplied in Jerusalem, what? Greatly. And a great company of the priests were obedient to the faith. Were obedient to the faith. Sino yon? Yung mga priest. Kasi yung iba sa kanila ay talagang hindi obedient sa salita ng Diyos. Pero makikita niyo po rito, their numbers, attendance, were multiplied greatly. And the priests became obedient to the Word of God. What caused them to be obedient and the numbers were multiplied? Anong naging dahilan? Because the Word of God was what? Increased. Kung kulang sa salita ng Diyos, walang mag-i-increase, walang mamumultiply. Kung kulang salita ng Diyos, hindi magiging obedient yung mga priest. See that? Kaya kapag kung nasaan ang salita ng Diyos, nag-a-abound, nang doon din po nag-a-abound ang pagpapala. Sana makita po natin yan. Where the Word of God abounds, the grace of God also abounds. Kaya sana po, sundin po natin yung pattern ng Panginoon. Yung plan ng Panginoon sa paglago. Mga kapatid, kahit na anong fellowship natin sa mga fathers, para sa mga fathers, nagkanda ubos na yung malunggay pandesal natin dyan. Hindi kayo lalago kung nakasalalay ang paglago ninyo sa pandesal. Kawawa naman yung bili ng pandesal. Pagkatapos dyan, samaan pa rin pala ng loob. Alam mo kung sino sumasama ang loob? At nagpapalakas sa kanila, yung kulang din sa salita ng Diyos. They that forsake the law, praise the wicked. Huwag niyo kalimutan po yan. Pag kami mga sumusuhol-suhol na gano'n, mga sutsutero, pag kami lumapit, alam mo, Brad, bakit naman si ganito? Ay, yan talaga, loko talaga yan. Alam niyo na yun kung sino yun. They that forsake the law, praise the wicked. Sana po ay naging maliwanag ang mga talata na ito. Bakit tayo magiging kakaiba, mga kapatid? Dahilan po sa disiplina. Boy, I want discipline.
Every one of us should love discipline. And also the church motivation. Kakaiba. Pambira. Yung tatlong yun, pagka sumala ka pa naman dyan, ewan ko lang. Then lastly, yung growth plan. Paglago. Nandyan lang yung salita ng Diyos. Ibig sabihin, mga kapatid, kung ang plano ng Diyos, ang plan ng Diyos, ay sa ang paglago, ang plano ng Diyos sa paglago ay sa salita ng Diyos. Now, listen, everybody heads up, please. Everybody. Kung ang plano ng Diyos sa paglago ay sa pamamagitan nito, ay nandyan lang yan sa lap mo. Bit mo. Pag umalis ka rito, wala kang pwedeng sasabihin na, ay, kaya ako hindi lumago kasi wala akong Bible eh. Nasa bahay mo, inaamag pa. It's important to go back to obedience to the Word of God. Obedience is always the key. Kaya sabi ng Biblia, they that forsake the law, praise the wicked. Kapatid, yung pangyayaring ito na binibigay ko po sa inyo, hindi ito bago. Sa halip, ginawa na po ito ng mga nauna sa atin. Ginawa na ito ng mga nauna sa atin. Yung disiplina, sila pa ang may gawa eh. Sila ang unang nakaranas nito. Ha? Motivation, sila ang nakaranas nito. Yung paglago, spiritual, naranasan na rin nila ito. Ngayon, salamat sa Panginoon, nasa atin naman. Hindi po ba napakaganda? Tested na ito eh. Subok na ito. Kapag may hawak-hawak kayo, ngayon, ewan ko lang sa inyo, kung meron kayong mga bagay-bagay ngayon, na hawak ninyo, na alam yung subok na noong mga nakaraan, hindi ba natutuwa kayo at ayaw niyong i-give up? Ito mga kapatid, subok na, itong disiplinang ito, sumunod lang kayo rito mga kapatid, walang mapapahamak. Subok na ito eh. Motivation, gawin mo lang ito. Pastor, talagang hindi ko sama talaga ng loob ko sa taong yan. Hanggang kailan? And then, you have to grow through this right here. I hope the message is clear tonight. Shall we all stand, please? Father, thank you for your words. Thank you for the message. Now I beg you, O God, to speak to the hearts of your people, please. Let them come to the altar. O God, please. Makipag-usap po kayo sa bawat anak po ninyo ngayon. Kausapin niyo po ang bawat isa. Na kami maging obedient, Panginoon, sa inyong salita. And this will make the distinction mo, Panginoon. Ang aming pananampalataya maging kakaiba kung susundin po namin salita ng Diyos. Salamat po at pagpalain niyo po ang bagay na ito. Please do something in the midst of us. Your heads are bowed, your hearts are closed. God is speaking to your hearts through the message. Please step out and come forward. Kneel down, talk to God.
Dakilang Diyos, salamat po sa ginawa niyo po sa aming kalagitnaan. Dalain ko po, Panginoon, na pagpalain niyo po ang bawat salita niyo nahayag. Kausapin niyo po ang bawat isa na ito po'y hindi lamang dito namin ipapahayag sa loob ng simbahan, kundi maging sa labas ng simbahan, amin pong ipapahayag. Patuloy po kayong gumawa, Panginoon, sa bawat isa sa amin, sabagat kailangan po namin ang inyo pong pagtatrabaho sa buhay po namin. And in fact, ito po ang kagalakan namin na malaman po namin na patuloy pa kayo nagtatrabaho sa buhay po namin. Pagpalain niyo po ang bawat isa, bawat pamilya na lumapit po sa inyo. Kaming pagkakaiba, hindi po na sinasadya namin para kami makakita o makitaan ng pagkakaiba, kundi as we obey Thy words, O God, and exercise what you want for us, and always submit to Thy will, O God. Yan po ang magpapakita ng pagkakaiba po namin sa iba. Salamat po, Panginoon, sa inyong salita. Ito po ang aming dalangin at pasasalamat sa pangalan po ni Jesus. Amen.